Malalim na ang gabi pero hindi pa rin umuwi si Miguel. Natutulog na ang mga tao sa mansyon maliban na lang kay Talaya na pabalik-balik siya ng lakad dahil hindi pa rin umuwi si Miguel. Pumasok sa isip niya na baka kasama nito si Vanessa. Ilang saglit pa may pumasok na kotse sa gate kaya nagmamadali siyang bumaba para salubungin si Miguel. Pero nagtataka siya dahil nangangamoy alak si Miguel. Tinitigan niya ang mukha nito. Miguel, lasing ka? Bakit ka uminom? Meron ka bang problema? Tanong ni Talaya habang hinawakan niya ang braso nito. Dahil natatakot siya na baka matumba, tinulungan niya si Miguel para umakyat sa hagdanan para hindi ito mahulog. Pagdating nila sa loob ng kwarto, agad niya itong pinahiga. Kumuha siya ng towel at warm water para punasan ito. Tinitigan niya ang mukha ng asawa niya at nag-aalala siya dahil unang beses niyang nakitang naglalasing ito. Hinubaran niya si Miguel ng damit at punch pero nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Miguel. Talaya, dito ka lang sa tabi ko. Kahit hindi ako naging mabuting asawa sa iyo, nakikiusap ako na sana hindi mo ako iiwan. Dito lang kayo ng anak ko sa aking tabi. Ngumiti si Talaya at hinaplos niya ang mukha ni Miguel. Ngumiti siya sa sobrang tuwad. Tumayo na sana siya pero ayaw siyang bitawan ni Miguel. Nakaunan siya sa braso at nakayakap sa katawan nito. Hanggang sa marinig niyang lumabas sa bibig ni Miguel ang mga salitang hindi niya inaasahan. Talaya, I love you. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Nakapikit ito habang nagsasalita at nakayakap ito ng mahigpit kay Talaya. Tumulo ang luha ni Talaya at natuwa siya sa sinabi ni Miguel. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Miguel hanggang sa natutulog na rin siya na ganun pa rin ang kanilang posisyon. Kinabukasan, unang nagising si Miguel. Namamanhid na ang kanyang braso dahil magdamag na nakaunan si Talaya sa kanyang braso. Ngumiti siya nang makita niyang naimbing ng tulog ni Talaya. Hinaplos niya ang tiyan nito at hinalikan ang noo. Biglang gumalaw si Talaya kaya dali-dali niyang pinikit ang kanyang mga mata. Pagdilat ng mga mata ni Talaya, tulog pa rin si Miguel. Ang di niya alam na gising na to. Umiti si Talaya at hinalikan niya sa pisngi si Miguel. Good morning Miguel, mahina niyang sinabi. Kinikilig si Miguel sa paghalik ni Talaya sa kanya, pero nanatiling pinikit pa rin niya ang kanyang mga mata. Maya-maya pa'y bumangon na sana si Talaya pero mabilis ang kamay ni Miguel. Biglang niyakap niya ito at nagtalokbong sila ng kumot. Nagulat si Talaya sa ginawa ni Miguel kaya sinapak niya ang mukha nito. Napaaray naman si Miguel sa sakit. Miguel, gising ka na pala kanina pa, nilulungko mo ako. Nahihiyang tanong ni Talaya pero hinalikan siya ni Miguel sa pisngi at niyakap siya nito na mahigpit. Nagtataka naman si Talaya sa ginawa ni Miguel. Miguel, bakit ka naglasing kagabi? May problema ka ba? Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Talaya at hinalikan siya nito. Talaya, I love you. I'm sorry sa lahat ng kasalanan ko sa iyo. Seryosong tura nito habang tumutulo ang luha. Miguel, bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong niya kay Miguel. Talaya, totoo ang sinasabi ko sa iyo kung darating man ang araw na hindi mo ako mapatawad sa mga kasalanan ko sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil naiintindihan kita. At sana maalala mo may isang Miguel na nagmamahal sa iyo. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Talaya at hinaplos niya ang mukha ni Miguel. Nagulat si Miguel nang halikan siya ni Talaya sa labi. Dumilat ang mga mata niya at tinitigan ang mata ni Talaya. I love you Miguel, sana okay ng lahat. Wala nang problema ang pagmamahala natin. Sana makita ko na rin sina mami at daddy. Miss na miss ko na sila Miguel. Tulungan mo ako makita ang mga magulang ko para kumpleto na ang kaligayahan ko. Nakatulog ulit si Talaya habang ang kanyang ulo ay nakapatong sa dibdib ni Miguel. Kinabukasan, nagising si Miguel. Nag-smile siya nang makita niya na nasa kanyang dibdib ang ulo ng kanyang asawa. Hinalakan niya ang buhok ni Talaya. Nagising si Talaya at agad niyang inangat ang kanyang ulo. Nakita niya si Miguel na naka-smile sa kanya. Nahihiya siya dahil ginawa niyang unan ang dibdib nito. Miguel, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang makatulog pala ako. Nahihiyang tura niya habang tinatakpan ang kanyang mata. Good morning, Talaya. I love you. Malambing na saad ni Miguel. Nag-blush ang mukha niya dahil nanibago siya pero niyakap siya ni Miguel ng sobrang higpit. Bumangon si Talaya pero pinigilan siya ni Miguel. Magsha-shower ako Miguel. Wala si mami at daddy. Diba nasa Amerika? Kailangan kong tulungan si Manang gumawa ng breakfast natin. Kaya na ni Manang yun, Talaya. Sa tingin mo ba, papayagan kita na basta umalis na lang sa kama na walang mangyayari sa atin ngayon? Nakangiting saad nito. Miguel, anong klaseng ngiti yan? Bitawan mo ako, Miguel. Ano ba? Saad ni Talaya.
Namula ang mukha ni Talia nang hawakan ni Miguel ang kanyang dibdib. Miguel, ayaw ko muna magpagamit sa'yo. Gusto ko makasiguro muna kung mahal mo talaga ako. Ayaw ko ibigay ang katawan ko sa'yo kung di pa tayo sigurado sa nararamdaman natin. Seryosong tura ni Talia. Talia, buntis ka na nga diba? Nagpapakipot pa ba sa akin? Nakangiting saad ni Miguel pero hindi pa rin pumayag si Talia. Para sa kanya, mahalaga ang pagtatali, kailangan mahal na nila ang isa't isa bago niya gawin ang gusto ni Miguel. Bumangon si Talia at nag-shower. Naiwan si Miguel na nag-iisip habang nakahiga pa ito sa kama. Alam niyang mahal niya na si Talia pero naiintindi niya ito kung hindi papayag si Talia sa gusto niyang mangyari dahil may takot pa itong nararamdaman. Aminado siya sa kanyang sarili, nung gabing nag-sex sila ay may naramdaman na siyang pagmamahal kay Talia. Pero naguguluhan pa rin siya sa mga oras na yon. Sa ngayon, gagawin niya ang lahat para maniwala sa kanya si Talia. Pagkatapos na mag-breakfast, umakyat si Talia sa kwarto, kumuha siya ng towel at nagmamadaling mag-shower. Magkasabay na kasi sila ni Miguel papuntang opisina dahil hindi siya pinapayagan nito na mag-drive mag-isa. Pagkatapos niyang maligo, nagmamadali siyang lumabas. Nagulat siya dahil nasa loob ng kwarto si Miguel. Ang akala niya, naghihintay ito sa kanya sa sala. Nakabihis na kasi si Miguel, nagtataka siya kung bakit umakyat pa ito sa kanilang kwarto. Miguel, singhal niya nito habang tinatakpan ang kanyang katawan ng towel. First time kasing nakita ni Miguel ang katawan niya na towel lang ang nakatakip at sobrang iksi pa, halos makita ang kanyang puwet. Nakatulala lang si Miguel at nakatitig sa kanya. Miguel, anong ginagawa mo dito? Bakit ka umakyat? Nanginginig na boses ni Talia habang nakahawak ang dalawang kamay nito sa kanyang dibdib. Natatakot siya na baka malaglag ang towel at makita ni Miguel ang buo niyang katawan. Nagulat siya nang lumapit sa kanya si Miguel. Hindi man lang ito nagsalita at nakatitig lang ito sa kanya. Umatras naman siya dahil nag-aapoy ang mga titig ni Miguel sa kanya na tila gusto siyang kainin itong buhay. Hindi na namalaya ni Talia na nakadikit na ang katawan niya sa dingding. Hinarangan siya ni Miguel sa dalawang braso nito. At hindi siya makaalis dahil mas dinikit pa siya ni Miguel sa dingding. Naamoy ni Talia ang mabangong hininga nito at kusang pumikit ang mga mata niya. Bumilis ang pagtibok ng kanyang dibdib at naramdaman niyang hinawakan ni Miguel ang kanyang dalawang matambok na dibdib. Pagkatapos na may mangyari sa kanila, masaya sina Miguel at Talia habang nagtatrabaho sa opisina. Magkasama lang sila sa isang office dahil yun ang gusto ni Miguel. 7 months na ang tiyan ni Talia. Maganda na ang kanilang pagsasama dahil minahal na nila ang isa't isa. Malambing na asawa si Talia, maalaga at maalalahanin. Bago siya matulog, nakahanda na ang mga susuotin ni Miguel. Kinabukasan kahit sa kusina, tumutulong na rin si Talia. Nag-aral siyang magluto para siya mismo ang maghanda ng pagkain nila ni Miguel at sa magiging anak nila. Isa na lang ang kulang sa buhay ni Talia, ang makasama niya ang kanyang mga magulang. Nagplano si Miguel na bigyan nila ng oras ang isa't isa. Gusto niyang mag-out of town kasama si Talia. Kumuha siya ng tiket papuntang Palawan para sa kanilang dalawa at sinabi niya sa kanyang sekretary ang buong detalye ng kanilang bakasyon. Tumayo si Talia upang itimpla ng kape para sa kanilang dalawa ni Miguel. Pero hinila siya ni Miguel at pinaupo siya sa mahita nito. Hinawakan ni Miguel ang kanyang bewang at pinaupo siya nito sa kanyang hita. Nag-blush si Talia pero hinalikan siya ni Miguel sa labi. Hindi nakapalag si Talia at hinayaan niya na lang si Miguel na paglaro ng kanyang dila. Nagulat silang dalawa nang biglang bumukas ang pinto at si Vanessa ang kanilang nakita. Tumayo sana si Talia pero pinigilan siya ni Miguel at nanatiling nakaupo siya sa hita nito habang hindi maipinta ang reaksyon ng mukha ni Vanessa. Talia, bakit ka tatayo? Dito ka lang, mahinahong sabi ni Miguel. Kaya hindi na rin tumayo si Talia. Kitang-kita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Vanessa at kulang na lang sa bunutan siya nito. Wow, ang sweet niyo naman mag-asawa. Naiinggit ako sa inyong dalawa. Clap, clap, clap. Miguel, ako ang dapat nakaupo dyan sa mahita mo, hindi ang babaeng yan. Akin yan at Talia pero inagaw mo mula sa akin, singhal ni Vanessa. Vanessa, ayoko ng gulo. Lumabas ka dito, singhal ni Miguel kay Vanessa. Miguel, kung ayaw mo magsisi habang buhay, kausapin mo ako. Mag-usap tayo sa labas, galit na singhal ni Vanessa. Tumayo si Talia at hinarap niya si Vanessa. Tinitigan niya ito at hindi siya nagpakita ng takot dito. Sino ka para diktahan mo ang aking asawa? Wala kang karapatan
Kay Miguel, akin lang ang asawa ko, galit na singhal ni Talia. Dahilan sa paglaki ng mata ni Vanessa, nilapitan niya si Talia at tinitigan niya ang tiyan nito. Talia, nagkakamali ka. Huwag kang kampante. Dahil akin lang si Miguel, kahit anong mangyari, babawiin ko siya sa'yo. At alam kong mababawi ko siya sa'yo, di ba Miguel? Tanong ni Vanessa kay Miguel. Vanessa, huwag ka nang maghanap ng gulo. Tumigil ka na please, mahinaong sabi ni Miguel. Paano kung ayaw kong tumigil, Miguel? Anong gagawin mo? Mga walang hiya kayo, sinaktan niyo ako. Masaya naman tayo noon, Miguel, di ba? Pero nang dumating ang babaeng yan, nawala ang lahat. Naglaho na parang wala lang sa'yo. Kung ano ang nararamdaman ko, galit na singhal ni Vanessa habang pabalik-balik nang naglalakad. Lumapit siya kay Talia at bigla na lang niyang sinampal ito ng pagkalakas-lakas sa mukha. Nagulat naman si Talia sa biglang pagsampal sa kanya ni Vanessa. Vanessa, ano ka? Ano ka ba? Bakit mo sinaktan ang asawa ko? Lumabas ka na sa opisina ko. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis, singhal ni Miguel. Sinampal ni Talia si Vanessa at napangiwirin ito sa sakit. Hinawakan niya ang mukha niya at nagmandali siyang lumapit kay Talia. Dapat lang sa iyo ang sampal na yan, Vanessa, para matauhan ka. Gusto mo pa ba ng isa? Sige, ito pa. Nasalo ni Vanessa ang kamay ni Talia na tumama sana sa mukha niya. Nagmandali niyang hinawakan ang braso ni Talia at itinulak niya ito ng malakas. Nabangga si Talia sa mesa at tumama ang kanyang tiyan. Agad na tumakbo si Miguel at tinulungan niya ang kanyang asawa. Talia, okay ka lang ba? Pinaupo niya si Talia sa sopa at lumapit siya kay Vanessa. Nagulat si Talia nang bigla nitong sampalin si Vanessa. Tumayo si Talia at niyakap niya si Miguel. Miguel, tama na, nag-aalalang saad ni Talia habang yakap-yakap niya si Miguel. Lumaki ang mata ni Vanessa sa galit at lumapit siya sa dalawa. Habang nakahawak siya sa kanyang mukha, nasaktan siya sa pagsampal ni Miguel sa kanya at pulang-pula ang mukha nito. Miguel, sinampal mo ako dahil sa babaeng yan. Sinaktan mo ako, Miguel, sigaw ni Vanessa. Vanessa, kapag may mangyari sa bibi namin ni Talia, hindi lang yan ang matitikman mo. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa dito, lalong-lalo na sa asawa ko. Naririnig mo ba ako, Vanessa? Get out! Get out! Galit na singhal ni Miguel. Pagsisisihan mo ito, Miguel. Pagsisisihan mo na sinaktan mo ako. Kayong dalawa, hindi ko kayo patatahimikin. Kung hindi na rin lang ako magiging masaya, pues hindi ako papayag na maging masaya kayong dalawa. Gagawin kong impyerno ang buhay mo, Talia, lalo ka na, Miguel. Nagmamana nang lumabas si Vanessa at naiwang nagyakapan ang mag-asawa. Hinimas ni Miguel ang tiyan ni Talia. Takot na takot ito nang mabangga ang tiyan nito sa mesa. Talia, are you okay? May masakit ba sa'yo? Dadalang kita sa ospital. Hinimas ni Miguel ang tiyan ni Talia. I'm sorry, Talia. Muntik na kayong mapahamak ni baby dahil sa akin. Hinaplos ni Talia ang mukha ni Miguel dahil tumulo ang luha nito sa takot na baka may mangyaring masama sa kanilang baby. Tinitigan niya ang mukha ni Miguel at minunasan niya ang mga luha nito. Humikbi na rin siya ng iyak. Talia, bakit ka umiiyak? Galit ka ba sa akin dahil nagpakita pa rin si Vanessa? Naghiwalay na kami, Talia, pero hindi niya ako tinitigilan. Ikaw na ang mahal ko. Ikaw na ang kailangan ko. Kayong dalawa ni baby. I'm sorry kung ginugulo pa rin tayo ni Vanessa. Promise, hindi ko siya hayaang makalapit sa iyo at sa anak natin. Saan nito habang yakap-yakap niya si Talia? Miguel, salamat. Natutuwa ako dahil pinagtanggol mo ako kay Vanessa. Sinampal mo siya dahil sa akin. Ang saya-saya ko, Miguel. Thank you. I love you, Miguel, saan nito habang humihikbi at sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Miguel. I love you too, Talia. Kung darating man ang araw, Talia, na kumumuhian mo ako, matatanggap ko yun kahit masakit. Basta tandaan mo lang lagi na may isang Miguel na nagmamahal sa iyo ng totoo. Kung ano man ang nagawa kong kasalanan sa iyo noon, ay hindi ko yun sinasadya dahil hindi ko akalain na mamahalin kita ng ganito. Talia, mahal na mahal kita, seryosong turan niya habang tumulo ang kaniyang mga luha. Miguel, anong pinagsasabi mo? May tinatago ka ba sa akin? Bakit hindi mo ipaliwanag sa akin para maintindihan ko? Tanong ni Talia. Talia, hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa kanalang kung lumabas man na si baby, sasabihin ko sa iyo lahat. Seryosong tura ni Miguel. Pero tinakpan ni Miguel ang labi ni Talia at hinalikan nito para hindi na ito magsalita. Enough, Talia. I love you. Tumahimik na si Talia nang ipasok ni Miguel ang kanyang dila sa bibig ni Talia. Walang nagawa si Talia kung di manahimik na lang. Ayaw niyang pilitin si Miguel.
ngayon at alam niya na mahal niya siya ni Miguel. Monique, nasan sina Miguel at Talia? Sabihin mo sa akin kung saan sila pumunta. Singhal ni Vanessa kay Monique. Nagagalit si Vanessa dahil wala si Talia at Miguel sa opisina nito. Kaya nagtanong siya sa sekretary nito. Natakot si Monique kay Vanessa dahil nanlisik ang mga mata nito sa galit. Tinatanong kita, Monique, sagutin mo ako. Galit na singhal ni Vanessa kay Monique. Ma'am, I'm sorry po, pero bawal ko po talagang sabihin sa iyo eh. Kabilin-bilinan sa akin ni Sir Miguel saad nito habang nanginginig ang boses. Takot na takot si Monique kay Vanessa. Sabihin mo sa akin o puputulang kita ng dila, sigaw ni Vanessa. Ma'am, natatakot po ako kay Sir Miguel eh. I'm sorry talaga, may naong sabi ni Monique kay Vanessa. Monique, 50,000 pesos kapalit ng impormasyon kung nasaan ang dalawa ngayon. At pangako ko sa iyo, hindi ka mapapahamak basta ikaw ang mata ko kay Miguel at Talia. Sabihin mo sa akin kung ano ang mga lakad nila. Nakangiting tura nito kay Monique. Habang naguguluhan si Monique kung tatanggapin niya ang offer ni Vanessa, pero nang makita niya ang chike at ballpen ay biglang nagbago ang isip niya. Pumayag siya sa gusto ni Vanessa basta hindi siya nito ikakanta sa dalawa. Nangako naman si Vanessa na wala siyang pagsasabihan na tumatanggap si Monique ng pera mula sa kanya. Nakuha na niya ang buong detalye kung saan nagtungo sina Miguel at Talia. Bumaba si Talia para mamasyal sa tabing dagat habang mahimbing pang natutulog si Miguel. Gusto niyang makalanghap ng preskong hangin. Nasa tabi kasi sila ng dagat. Napapalibutan sila ng mga magandang tanawin. Habang naglalakad-lakad siya, nag-enjoy siyang pagmasdan ang mga batang naliligo at ang mga foreigner na nag-enjoy kasama ang kanilang mga partner. Nakaramdam siya ng inggit kaya nagmandali siyang bumalik sa hotel. Para gisingin si Miguel, gusto niyang maglakad-lakad sa dalampasigan kasama ang kanyang asawa. Nang buksan niya ang pinto, si Vanessa ang kanyang nakita. Binablockmail ni Vanessa si Miguel na kapag nakipagmabutan si Miguel kay Talia, sasabihin nito ang lahat na fake ang kasal nilang dalawa. Pagbukas ni Talia sa pinto, nakayakap na si Vanessa kay Miguel at nakahubad pa ito ng pang-itaas na nakarap kay Miguel. Walang lumabas na salita sa bibig ni Talia. Nang lapitan niya si Miguel ay nanginginig pa ang kanyang buong katawan. Halos mabaliw si Talia sa sobrang sakit. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang luha, habang si Miguel naman ay nagpigil na mahulog ang luha niya na kanina niya pa pinipigilan. Gustong-gusto niyang yakapin si Talia pero natatakot siya sa pwedeng mangyari. Tiniis niya ang sakit na naramdaman niya at tumalikod siya kay Talia dahil ayaw niya makita ang walang tigil na pagtulo ng luha nito. Dinudurog ang puso ni Miguel sa nakikita niyang pagluha ni Talia kung paano niya nasaktan ang pinakamamahal niyang asawa. Miguel, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Talia habang nanginginig ang boses nito. Tinikit ni Miguel ang kanyang mata at malayang bumagsak ang malaking botil ng kanyang luha. Nagmadali siyang pumasok sa bathroom pero bago siya tuluyang pumasok, may sinabi siya kay Talia. Talia, umuwi ka na sa mansyon. Si Vanessa ang gusto kong makasama dito. Hindi ikaw. Labag man sa loob niyang sabihin ang mga salitang yun, pero wala na siyang ibang choice. Hindi may hakbang ni Talia ang kanyang paa. Dandahan siyang umupo sa sahig, kasabay ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Miguel, bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit, Miguel? Sagutin mo ako, please. Alam mong hindi ko deserve ang ganito. Ang akala ko mahal mo na ako, pero bakit ganito? Anong kasalanan ko sa'yo? Sunod-sunod nagtatanong ni Talia kay Miguel. Hindi na rin sumagot si Miguel dahil ayaw niya makita ni Talia na umiyak na rin siya sa sobrang sakit. Talia, bingi ka ba o sadyang bobo ka lang talaga? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ako ang gusto niya makasama dito, hindi ikaw. Dalhin mo na pabalik ang bagahe mo at sumakay ka ng eroplano, umuwi ka na. Galit na singhal ni Vanessa kay Talia. Vanessa, bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit niyo ako sinasaktan ng paulit-ulit? Miguel, bakit mo ginagawa sa akin ng ganito? Ang sabi mo mahal mo ako eh. Pero bakit ganito ang nangyayari, Miguel? Sabi nito habang humagulhol ng iyak. Talia, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Hindi kita minahal. Kahit konti, naging mabait lang ako sa'yo. Para sa bata, saad ni Miguel. Umalis ka na, Talia. Parang awa mo na, sigaw ni Miguel. Tumayo na rin si Talia at bitbit niya ang kanyang bagahe. Nang buksan niya ang pinto, ang mukha ni Carlos ang nakita niya. Nakita ni Carlos ang walang putol na pagluha ni Talia. Naawa siya rito kaya bigla niya itong niyakap ng sobrang higpit. Mas lalong umiyak si Talia. Wala na siyang pakialam kung sino ang kayakap niya sa mga oras na yaon. Ang mahalaga lang sa kanya ay mabalikat siyang maiyakan.
dahil kunting-kunti na lang mawawala na siyang ng malay. Tamang-tama, nakita ni Miguel si Carlos at Talia. Mas lalong pumatak ang luha nito nang makita niyang may umakap sa babaeng mahal niya. Lumapit sana siya dito pero madali siyang hinila ni Vanessa at nanlisik ang mga mata nito sa galit. Subukan mo lang, Miguel, ngayon mismo. Sasabihin ko kay Talia na pek ang kasal niyong dalawa. Tingnan lang natin kung hindi yan mamatay sa sobrang lungkot. Bulong ni Vanessa kay Miguel. Walang magawa si Miguel, hinayaan niya na lang na yakapin ang mahal niya sa ibang lalaki. Bitbit ni Carlos ang bagahe ni Talia at tuluyan na siyang umalis. Galit na galit si Miguel at sinuntok-suntok niya ang dingding, halos duguan na ang kanyang mga kamay, pero di pa rin siya tumitigil. Walang putol ang pagpatak ng kanyang luha. Takot na takot si Vanessa sa ginawa ni Miguel na parang wala kasi itong naramdaman na sakit kahit duguan na ang kamay nito. Miguel, tama na. Sinasaktan mo ang sarili mo eh. Dahil lang sa babaeng yun, galit na singhal ni Vanessa kay Miguel. Pero lumapit si Miguel sa kanya at sinakal siya nito. Malakas si Miguel at kahit nagpupumiglas man siya ay hindi siya nito binitawan. Nang makita ni Miguel na nahihirapan ng huminga si Vanessa, saka na lang ito binitawan. Napaubo ng maraming beses si Vanessa dahil sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya ni Miguel. Hayop ka, Miguel, papatayin mo talaga ako, sigaw niya habang hawak-hawak ang kanyang liig. Ikaw ang hayop, Vanessa. Nasasaktan ang asawa ko dahil sa'yo. Wala kang puso, Vanessa. Ngayon mo lang pag ginagawa ito, nagkakamabutihan na kami. Galit na singhal ni Miguel. Dahil sinasaktan mo ako, Miguel, di ka marunong tumupad sa usapan. Kaya nararapat lang na pagbabayaran yung dalawa ang lahat. Kung hindi ka mapasakin, mabuting ganito na lang. Para pare-pare tayong miserable. Hindi naman pwedeng magtampisaw kayo sa kaligayahan, pero ako nagmumukmuk sa tabi. Galit na tura ni Vanessa habang inaayos niya kanyang mga damit. Honeymoon dapat ni Miguel at Talia dahil hindi nila ito ginagawa na matapos ang kanilang kasal. Dahil wala pa silang gusto sa isa't isa. Kung kailan nagmamahalan na silang dalawa, saka pa dumating ang ganitong pangyayari. Labis na nagdalamhati si Talia sa nangyayari. Dinala siya ni Carlos sa tabing dagat para makalanghap ito ng sariwang hangin. Hinayaan niyang umiyak si Talia para lumuwag ang dibdib nito at mabawasan ang sakit na nararamdaman. Talia, iiyak mo lang yan. Huwag kang mag-alala, babantayan kita sana pagkatapos mong umiyak. Ngayon, huwag mo nang hayaang paiyakan ka pa niyang muli, kalmadong sinabi ni Carlos kay Talia. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak at halos namagana ang luha nito. Anong mali sa akin, Carlos? Bakit pa ulit-ulit na lang ako nasasaktan? Wala na ba akong karapatang ngumiti? Bakit kung kailan okay na kami ni Miguel saka may ganitong pangyayari? Ihatid mo na ako sa airport, Carlos. Please, kailangan ko nang umuwi. Pakiusap ni Talia kay Carlos. Talia, wag ka na munang umuwi. Tuturuan natin ang leksyon. Si Miguel, dito ka lang kasama ko. Mag-check-in tayo sa hotel kung saan nandoon ang dalawa. Gusto ko lang makita kung paano magselo si Miguel. Seryosong tura nito. Carlos, hindi ko kayang makita silang dalawa. Mas masasaktan ako. Mas mabuting umuwi na lang ako sa bahay. Saad ni Talia habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nagring ang cellphone ni Carlos at si Vanessa ang tumawag. Lumayo siya kay Talia at kinausap niya si Vanessa. Hello, Vanessa. Anong kailangan mo? Tanong ni Carlos kay Vanessa sa kabilang linya. Carlos, huwag kayong mawala sa paningin ko. Dalhin mo si Talia sa hotel. Kung nasaan kami nag-check-in ni Miguel, may kwarto akong kinuha sa inyong dalawa. Dalhin mo si Talia sa kwarto na yon at simulan na natin ang plano. Saad ni Vanessa sa kabilang linya. Vanessa, naawa ko kay Talia. Itigil na natin to. Mahal na mahal niya si Miguel, Vanessa, saad ni Carlos habang lumingin kay Talia. Naawa siya nito at wala siyang planong gawin ang sinasabi ni Vanessa. Talia, sinong kasama mo? Kasama mo dito? Tanong ni Miguel. Nagtataka siya dahil hindi pa umalis si Talia sa hotel kung nasan sila nag-check-in. Mas lalong nagtaka siya na makita niyang kasama si Carlos at si Talia. Dali-daling hinila niya si Talia pero mabilis din ang kamay ni Vanessa at hinarangan nito ang kanyang kamay. Saan ka pupunta, Miguel? Pabayaan mong lumandi si Talia. Alam mo na ngayon na malandi siya, di ba? May kasama siyang lalaki. Baka yan ang ama ng batang nasa sinapupunan niya at pinaangking niya lang sa'yo. Saad ni Vanessa habang nakangisi pa ito. Tinitigan ni Miguel si Talia. Nakikita ni Miguel na nasasaktan ito ng sobra at virgin pa si Talia na mag-sex sila at kasama niya si Talia buong araw kaya wala siyang dapat ipag-alala. Alam niyang sinisiraan lang ni Vanessa si Talia para magkahiwalay sila.
Bakit mo ako tinitigan, Miguel? Naniniwala ka ba sa sinasabi ng kabit mo? Wala akong panahon na makipagbastusan sa'yo, Vanessa. Dahil nasa publiko tayo at alam naman nating pareho na ikaw ang babaeng tinutukoy mo. Hindi ka lang nabuntis dahil baog ka, di ba? Ganti ni Talia kay Vanessa. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan, Talia, singhal ni Vanessa. Ang kapal mo din, Vanessa, na ibinintang mo sa akin ang gawain mo. Boyfriend mo pa noon si Miguel na nakipag-sex ka na kay Nathan. Paulit-ulit kang nakipag-sex kay Nathan at may mga pagkakataon na nakipag-sex ka rin kay Miguel. Sa madaling salita, isa kang maruming mikrobyo at ikaw, Miguel, dahil dumikit ka sa germs na yan, hindi mo na ako pwedeng hawakan dahil ayaw kong mawahawa sa virus ng babaeng yan. No, Talia, I'm sorry. Kailangan nating mag-usap. May sasabihin ako sa'yo. Hawakan sana ni Miguel ang kamay ni Talia pero umatras si Talia na parang nandidiri sa kanya. Nagmamadaling tumakbo si Talia at pumasok sa kanyang kwarto. Niiwan na luhaan si Miguel. Kumuha si Talia ng sariling room sa hotel na yon. Hindi kasi sinunod ni Carlos ang gusto ni Vanessa dahil ayaw nitong mapahamak si Talia. Nakaramdam ng awa si Carlos kay Talia dahil alam niya na ang dahilan kung bakit umiyak ito nung una siyang nakita ng kanyang lola Sandra. Pumasok sa isip niya si Vanessa ang dahilan ng paghihirap ni Talia. Ngayon, ang masakit, hindi alam ni Talia na tauhan siya ni Vanessa at siya ang inutusan. Para paghiwalayin si Talia at si Miguel. Pero sa puso niya, mula nang makita niya si Talia sa park na kasama ang kanyang lola Sandra, nakaramdam na siya ng pagmamahal dito. Pero paano niya tapusin ang mission niya kay Vanessa kung mahal niya na ang mission niya? Hindi niya na rin alam na si Talia ang kanyang mission. Kung alam niya ang dapat, hindi niya ito itutuloy pa. Labis-labis ang pagsisisi ni Carlos. Hindi niya alam kung paano malulusutan si Vanessa. Ayaw niyang saktan ang babaeng sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpatibok sa kanyang puso. Miguel, anong plano mo? Sabihin mo kay Talia ang totoo. Sige, subukan mo para mamatay na ang malanding yan, sigaw ni Vanessa. Nagmamadaling tumakbo si Miguel sa kwarto ni Talia. Kinatok niya ito. Mabuti na lang at binuksan agad ni Talia ang akala niya ay rumboy. Ang kumakatok nang makita niya na si Miguel ang nasa labas ng kwarto ay agad niyang isinara ang pinto. Tinulak ni Miguel ang pinto hanggang sa nabuksan niya ito. Malakas si Miguel kaya walang nagawa si Talia. Umatras siya dahil hinawakan siya ni Miguel sa kamay. Miguel, ano bang kailangan mo sa akin? Lumabas ka dito. Malinaw sa akin ang lahat. Galit na singhal ni Talia habang umatras ito na para bang takot na mahawakan ni Miguel. Tumulo ang luha ni Miguel na makita niyang ayaw nang magpahawak si Talia sa kanya na para bang meron siyang nakakadiring sakit. Talia, mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin. Hinawakan ako ni Vanessa. Sa liig, kailangan natin umalis dito. Iligpit mo na ang mga gamit mo. Ngayon din, uwi na tayo sa mansyon. Mahinahong sabi ni Miguel habang tumutulo ang luha nito. Umuwi ka mag-isa, Miguel. Ayaw kong sumama sa'yo. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, pagkatapos mo akong saktan, may gana ka pa na kausapin ako. At bilugin ang utak ko, singhal ni Talia. Talia, maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Hinawakan ni Miguel ang mukha ni Talia. Hinaplos niya ito at niyakap ng sobrang higpit. Hindi na pumalag si Talia dahil lumambot na naman ang kanyang puso. Nang dumikit sa katawan niya, ang katawan nito naramdaman niya ang pagpatak ng luha ni Miguel sa kanyang balikat. Ayaw niya sana itong yakapin pero bigla itong humagulhol ng iyak. Tinapik niya ang likod ni Miguel at nagumpisa na rin tumulo ang kanyang luha. Naramdaman niya ang sakit na naramdaman ni Miguel. Naniwala siya na nagsasabi si Miguel ng totoo. Miguel, tama na. Naniniwala na ako sa'yo. Gusto kong umuwi na tayo sa mansyon at mag-usap tayo ng maayos. Magpaliwanag ka sa akin, Miguel. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo sa akin kung ano ang meron kayo ni Vanessa. Mahinahong sabi ni Talia kay Miguel. Madaling nagligpit ng kanyang mga gamit si Talia. Tinulungan siya ni Miguel dahil ayaw niyang mabutan sila ni Vanessa. Pagkatapos nilang maglipit, nagmamadali na silang sumakay ng taxi papuntang airport. Habang galit na galit naman si Vanessa nang nalaman niyang wala na si Talia at Miguel, pinuntahan niya si Carlos sa kwarto nito. Carlos, lumabas ka dyan. Labas! Sigaw ni Vanessa sa labas na nagtataka naman si Carlos kung bakit ang ingay ni Vanessa. Binuksan niya agad ang pinto at agad namang pumasok sa loob si Vanessa. Sinuntok-suntok niya si Carlos sa dibdib dahil hinayaan nitong makaalis si Talia at Miguel. Vanessa, ano ka ba? Tumigil ka nga. Ano bang problema mo? Tanong ni Carlos kay Vanessa. Carlos, ang tanga mo. Bakit hinayaan mo makaalis si Talia at Miguel? Bakit hinayaan mo silang makaalis? Binabayaran kita para akitin mo si Talia, para ilayo mo siya kay Miguel. Sigaw ni Vanessa kay Carlos.
Vanessa, relax. Hindi pa nga ako nakasuot ng damit, pumasok ka na dito. Maghintay ka sa labas, Vanessa. Baka ano pang gawin ko sa'yo, singhal ni Carlos kay Vanessa. Carlos, nagkakamali. Nagkamali ba ako ng taong binayaran? Bilisan mo, Carlos, at umuwi na rin tayo. Kailangan nating gumawa ng plano para makaalis na si Talia sa mansyon. Saad ni Vanessa at nagmamadali na rin itong lumabas mula sa kwarto ni Carlos. Hindi mo pwedeng saktan ang babaeng mahal ko, Vanessa. Hindi kita hayaang saktan mo si Talia, bulong niya sa kanyang sarili. Nagmamadaling naligo si Carlos. Gusto na rin niyang umuwi. Nag-aalala na rin siya sa kanyang lola mag-isa. Mag-isa lang kasi ito sa isla kung saan ito nakatira ngayon. Dinala niya ito sa malayong lugar ng ang kanyang lola upang mailayo ito sa kapamakan at ayaw niyang malaman ng lola niya kung anong klaseng trabaho ang pinasok niya ngayon. Kailangan niya kasi itong gawin upang mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang lola. Silang dalawa lang na natitira sa mundo, wala na silang alam sa mga kamag-anak kaya ginawa niya ang lahat para mabuhay niya ang kanyang lola. Bata pa si Carlos nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Nabuntis ang ina ni Carlos sa isang mayaman na lalaki. Hindi ito pinanindigan kahit masilan ang pagbubuntis ng kanyang ina noon. Sa kanya ay ginawa pa rin itong buhayin siya sa loob ng 9 na buwan sa tiyan ng kanyang ina. Araw ng kapanganakan ng ina niya ay yun din ang araw na iniwan siyang mag-isa. Namatay ito habang ipinanganak siya kaya lumaki siyang kasama ang kanyang lola. Minahal siya nito at inaruga. Kaya bilang ganti niya sa kanyang lola, pangarap niya noon pa man na bigyan ito ng marangyang buhay at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito natutupad. Mahimbing ang tulog ni Talia. Sa sopa, habang natulog, nahirapan na siyang umupo dahil 7 months na ang kanyang tiyan. Hindi na rin siya pinayagan ni Miguel na magtrabaho pa sa opisina. Medyo na bored na siya dahil siya lang mag-isa sa bahay at makakatulong lang ng kanyang kasama sa mansyon.